Nananatili nga po ang Golden State Warriors sa ikasyam na pwesto ng West matapos manalo ang parehong Minnesota Timberwolves at Sacramento Kings ngayong araw laban sa OKC Thunder at sa Charlotte Hornets. Pero hindi rin naman ibig sabihin na wala na silang pag-asa na umabante paakyat dahil malaki pa rin ang tsansang magagawa nila ito sa mga susunod na araw. In fact, posibleng maabot nila agad ang ika-6 na pwesto next week kapag naipanalo nila ang mga susunod na laro kontra sa hindi naman ganong kalakasang team. Bagamat magkakaroon ng Golden State ng mahaba-habang road games, maituturing pa rin naman ito bilang easy schedule dahil puro struggling teams ang kanilang makakatapat kagaya ng Charlotte Hornets, Orlando Magic, Philadelphia, New York Knicks, Brooklyn Nets at ang Portland Trail Blazers. Kaya isang oportunidad ito para sa Golden State na magkaroon ng win streak at makuha ang ika-6 na pwesto sa West as soon as possible kapag naipanalo nila lahat. Samantala, isang araw bago magsimula ang game ng Lakers laban sa Dallas, nag-umpisa na naman nga po ang kanilang mga players na mag-practice at paghahandaan ang magiging mainit na laban. At kasabay niyan, inanunsyo nga po ng Lakers na lahat maglalaro laban sa Dallas Mavericks except kay Maxi Kleber na tinatamo pa rin naman injury ngayon. Sa madaling salita, expected na maglalaro dito si Luka Doncic. Napakasaya rin naman nga po ng vibes nito kasama ang kanyang mga bagong kakampi kung saan lahat nagtatawanan at nagingitian ngayong araw. At kasabay nito, lumabas rin naman ang balita na ang Los Angeles Lakers ang itinuturing na best defensive team sa pagkakaroon nila ng 106.4 points a game sa nakalipas na 15 laro. At ayon sa isang analyst, isa sa mga dahilan ng napakagandang depensa nila ngayon ay ang pagkawala ni Anthony Davis. Since wala nga silang maaasahang sentro sa ilalim ng painted area, napipilitan nga ang lahat na gumawa ng hustle plays sa rebounding. Tulong-tulong rin naman dito ang mga players na sina LeBron James, Jackson Hayes, Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith at si Hachimura para matulungan sina Luka at Reeves na mga lapses nito sa depensa, kaya hindi na nakapagtataka bakit sila ang may pinakamahigpit na depensa sa buong NBA ngayon. Samantala, na-extend nga po ng Detroit Pistons sa 7 games ang kanilang winning streak matapos nilang talunin ng isa sa pinakamalakas na team sa West na Clippers 106-97. Kagaya ng nakalipas na laro, consistent pa rin dito si Cade Cunningham na merong 32 points, 9 rebounds. Tinulungan rin naman siya ni Tobias Harris na gumawa ng 20 points, Jalen Duren 12 points, 19 rebounds at gamit ang mahigpit na ang Los Angeles Clippers na masyadong nag-i-struggle na pinangunahan ni James Harden na meron lamang 18 points. At sa pagkapanalo, tuluyan na nga po nilang nakuha ang pinakamahabang pagkapanalo simula 2015. Isa rin naman itong magandang sinyales na magkakaroon sila ng magandang kampanya hanggang sa playoffs. Ibig sabihin, ito na ang pinakahinihintay na momentum na magagamit ng team para mag-compete sa NBA playoffs.